Nagkamali ng utos. Isang pabula na nagmula sa Pilipinas. Sa kwento na ito ay ating alamin ang pangyayari ng isang pabula. Ngayon ay ating tunghayan ang buong pangyayari sa kwentong Nagkamali ng Utos. Sa malayong kaharian ng mga tutubi ay may naninirahang isang prinsesang tutubi. Siya'y bugtong anak ni na Haring Tubino at Reyna Tubina na kahariang matutubina. Mahal na mahal ng hari at Reyna ang anak nila. Sinasabing ipaglalaban ng buong kaharian ang anumang kaapihan ni Prinsesa Tutubi. Si Prinsesa Tutubi ay mahilig mamasyal at magpalipad-lipad sa papawirin. Lagi niyang kasama ang kanyang mga piling dama at mga taga-subaybay na mangyari pa ay pawang mga tutubi rin. Isang araw, naisipan niyang lumipad patungo sa labas ng kaharian. Ibig niyang alamin kung ano ang daigdig sa labas ng kanilang kaharian. Tumaka siya sa kanilang mga dama at taga-subaybay. Mag-isa niyang nilakbay ang malawak na papawirin. Maligayang maligaya si Prinsesa Tutubi. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. Wiling-wili siya sa lahat ng kanyang nakikita. Totoong nalibang si Prinsesa Tutubi at hindi niya napansin ang pamumuo ng maitim na ulap sa papawirin. Huli na nang ito ay mapuna ni Prinsesa Tutubi. Mabilis man siyang lumipad pabalik sa kaharian, ay inabutan din siya ng malakas na ulan. Itigil muna ako sa punong kahoy na ito at baka ako mabutan pa ng ulan. Ngunit sa punong kahoy pala namang iyon ay maraming mga madsing. Pinaalis nilang pilit ang nakisisilong na tutubi. Bawat tapo ang sanga ni Prinsesa Tutubi ay niyuyugyog ng mga madsing. Hindi lamang iyon, pinagtawanan pa nila ang prinsesa. Nakakatawa naman. Malaki pa sa kanyang tuhod ang kanyang mga mata. Ang malakas na sabi ng isa. Sinundan ito ng malakas na hagik-gikan ng mga matsing. Sa laki ng galit ni Prinsesa Tutubi, umuulan pa ay umalis na siya sa punong kahoy na iyon at lumipad pa uwi sa palasyo. Tuloy-tuloy siya sa silid ng kanyang amang hari. Kanyang isnumbong kay Haring Tubino ang mga matsing. Laking galit ng hari, nagpatawag agad ang hari ng isang kawal. Pumunta ka ngayon din sa kaharian ng mga matsing. Sabihin mong dahil sa ginawa nila sa aking anak na prinsesa, gusto kong amunin ang kaharian ng mga matsing sa isang labanan. Nasusunod po aming hari. Mabilis na lumipad ang inatasang kawal. Pagdapit niya sa kaharian ng mga matsing, ay walang paligoy-ligoy niyang sinabi ang kanyang pakay. Malakas sa tawanan ng mga matsing ang naging sagot sa pahayag ng kawal na tutubi. Mga tutubi? Laban sa mga matsing? Hahaha, nakakatawa. Ngunit pagbibigyan namin ang iyong hari. Kailan at saan gaganapin ang labanan? Ang sabi ng pinuno. Bukas ng umaga, sa gitna ng parang. Ang tangan ng kawal. Magaling, bukas ng umaga sa gitna ng parang kung gayon. Ang masiglang pag-ulit ng matsing sa sinabi ng tutubi. Bumalik sa kanilang kaharian ang kawal na tutubi at ibinalita sa Haring Tubino ang naging katugunan ng mga matsing. Kinabukasan naroon na sa isang panig na parang ang bubong ng mga matsing. Anong daming matsing? Waring ang buong kamatsingan ay naroroon at pawang sinintahan. Bawat isa ay may dalang utol ng kahoy na pamukpok. Nasa kabilang panig naman ang parang ang makapal na hukbo ng mga manlilipad na tutubi. Kailangang pupukin ninyo ang makitang tutubi. Ang malakas na utos ng Haring Matsing. Sa kabilang dako naman ay binigay na rin ng pinuno ng mga tutubi ang kanyang utos. Dapat nating pagiganti ang kapihan ni Prinsesa Tubina. Kailangan magbayad ang mga matsing. Dumapo sa ulo ng mga matsing kapag may panganib ang biglang lumipad. Ang
ang malinaw at marahan niyang utos. Nagsulubong sa gitna ng parang manlilipad na tutubi at ang buong nasandatahang matsing. Buong-buo ang pagtitiwala ng mga sandatahang matsing sa kanilang sundatang pamukpok. Matatapang din namang sumunod ang mga kawal na tutubi. Palibhasa ay nais nilang ipagiganti ang kapihan ng prinsesa at ang buong kaharian na matutubi na. Sama-sama tayo at ipaglaban natin ang ating prinsesa. Nagsimula ang labanan. Dapo at lipad ang mga tutubi. Pukpok dito, pukpok doon naman ang mga matsing. Kung tatanawin buhat sa malayo ang labanan, ay wari bang matsing laban sa matsing? Nakita ng pinuno ng mga matsing ang pangyayari. Nagkamali siya ng utos. Hindi nalaman agad na sa ulo pala ng kanyang mga kawal darapo ang maliliksing tutubi. Babaguhin sana niya ang kanyang utos, subalit huli na ang lahat. Isang kawal na matsing ang pilit na pinupukpok pa ang tutubi sa ulo ng pinunong matsing. Kaya't nang matapos ang labanan ay nakabulagtang lahat ang mga matsing. Samantala, walang sino mang tinamaan sa mga mabilis umiwas at lumipad na mga tutubi. Naipaghiganti nila ang pagkakaapi ng kanilang prinsesa at ng buong kahariang matutubi na. Mabuhay ang tutubi! Yay! Karagdagang kaalaman. Ang pabula ay isang maikling kwentong katang-isip lamang. Karaniwang isinasalaysay sa mga kabataan para aliwin gayon din ang magbigay pangaral. Ang mga tauhan sa kwento ay pawang mga hayop na kumakatawan o sumasagisag sa mga katangian o pag-uugali ng tao. Kapupulutan ng gintong pangaral ang buong pangyayari sa isang pabula.